Yan, hello po. Magandang gabi, magandang umaga, no? Kung nasan panig tayo ng mundo, ayan. Pasensya na kayo ha, ginabi-gabi tayo, marami tayong inasikasa po, mga orders, ganyan. Pasensya na po ha. At ano ba yun, gamit nung ano ko kasi magbabalik na agad sila sa pasukan. Di ba napakabilis? Nagbili kami ng gamit, college na yun. O, eto na, di ginabi. O, di mo ba? Pasensya na po kayo ha. Pero eto na, ang ating reading for tonight. Pangalawang reading natin. Ngayon gabi gagamitin natin ang white tarot card lang. O, sige, tignan natin ha, kung kaninong reading ito. And ulitin ko ha, take only what resonates pa rin po. Pwedeng sa inyo, pwedeng sa kanya, pwedeng kung kanino man. Okay po. So, kung kanino mag-resonate ito, para po talaga ito sa inyo ha. Okay? Sige, tingnan pa natin. Ang unang card natin is the Death card. The second card is, meron tayo rito, Six of Swords. Ayan. This is, ano na po ito ha, all zodiac sign. Walang pipiliin ha. Lahat kasali. So, nandito lahat po ha. Meron tayong Eight of Pentacles. Ayan. Malas 10 na to yata ng gabi. Opo, ayan. Sensya na kayo ha. Ginabi tuloy. Napaka-traffic. Grabe. And meron tayo rito Three of Swords. Okay po. Meron din tayo rito Page of Swords. Okay. And we also have here the Nine of Cups. Meron din tayo rito Wheel of Fortune. Okay. Ang dami naman. Isa lang po ha. Isa na lang po ang aming kailangan. Ayan. Ayun na. And we have here the Moon. Oh, eto na. So dito no, may nakikita tayo ditong mga single na. O, ayan. Kasi meron na mga nagtapos na relasyon, merong nagkaroon ng third party situation, ayan. Yung iba dito, busy na lang sa paghahanap ng, pag-aayos ng buhay, pagbabago ng kapalaran, especially sa financial. Yung iba sa inyo ha, ganyan po, mga busy na kayo. O, may kanya-kanya ng buhay. So marami, dito karamihan mga singles. O, ayan. Yung iba nga, talagang, yun ang talagang inaatupag sa ngayon, puro kabuhayan. O, ayan. And meron din tayo ditong Page of Swords. Parang ano na, ang tawag dyan, naging cold na, no? Kahit may mga nagliligo naman, may nagpaparamdam, parang ayaw na. Ayan kumbaga meron ng boundaries. Hindi na agad-agad pumapatol kapag meron nagsasabi na nagkakagusto. Siguro dahil doon sa mga past na nangyari, no? Kagaya ng ating Three of Swords, ayan, kung saan nasaktan ka. Tapos ngayon, talagang ang binabantayan mo, yung peace mo. At saka kung ano yung meron ka, no? Marami pa naman. Ayan, the Moon. Maraming nagkakagusto. Ayan ha. Pilit kang inaabot. So, kung nakikita mo yan ha. So, meron at meron pong nagkakagusto sa inyo. Kaya lang, kayo mismo, yung medyo, tawag dito? Aloof. O kaya talagang lumalayo. Sabi nga. Ayaw ninyo. Hindi nyo gusto. diba? And meron tayong the Emperor, senyalis ng pagiging matalino, sabi nga. So, by this time talagang isip yung pinapagana, no? So, talagang maturity. Kumbaga, hindi mo na puso. Talagang puro isip muna. Okay. So, okay naman yun, diba? Kasi talagang sa ngayon ang gusto mo, yung ano mo muna sarili mo muna ang pag-iisip, yung mga yun na masusunod, diba? Ayaw mo muna ng
puro puso. Baka kasi nga, 'di ba, nagsawa ka na palagi ka nasasaktan. O sige, tama na, sana sa isip mo, no? Puso, wag na munang puso, isip muna. At financial muna ang prioridad. O, 'di ba? So parang alam niyo 'yun, nagiging mas gusto yung stability. Magiging stable muna kaysa yung mga puso ninyo. O, 'di ba, no? Meron pong gano'n talaga, 'di ba? Kaya nga siguro may matandang dalaga, matandang binata, yung parang takot na maging ano, in a relationship, 'di ba? Pero itong hindi niyo matatakasan. At the Knight of Cups is here. At meron pong darating, ha. Oh, palalambutin, ipe-pressure cooker yung mga puso. Ayun o, dala niya yung pressure cooker. Ayan, joke lang po ha. Pero meron pong paparating siyang magpapalambot ng inyong tuhod. Hindi, ng inyong pusong naging matigas na. Oh, 'di ba? Dahil sa kagagawa ng maling tao. Oh, tingnan mo naman ito. And we have here the 9 of wands. Ayan. Eto kayo, no? Sa dami ng pinagdaanan na yan, nakatayo, nakasaklay. Oh, 'di ba? Kaya parang gusto nang umiiwas, ano? Pero hindi po, hindi niyo siya maiiwasan, ano? Kung sino man tong taong darating na ito. Oh, hindi maiiwasan niya na ang kanyang pagdating, ang kanyang pagbabalik, kung babalik man ito, no? Sana kung new person yan, talagang alam mo yan. Oo, pero may sinyalis ng tawag ito, yung talagang break up. So, ibig sabihin, pwede rin magbalik ang isang tao sa nakaraan. Oh, tignan nga natin, bakit? Di ba pwedeng bago na lang? Oh, 'di ba? So siguro case to case basis po ha, depende sa sitwasyon ninyo. Kung kayang patawarin, kung ano man, 'di ba? And we also have here the justice. Ayan, ito maganda. Kung anong itinanim, siyang aanihin. Oh, meron din tatamaan ng kanyang karma, no? Maring ikaw, a good karma is coming. Kung alam mo yun, sobrang pananakit ang ginawa sa'yo, sobrang pagmamahal din ang inyong matatanggap. Oh, 'di ba? Naku, ito pa isa. Queen of Swords. O, ayan, for some of you, naku, medyo talagang palaban na. Oh, ayan na, regardless sa inyong gender specification, babae, lalaki, LGBTQ, ayaw na, hindi na ganun kadaling, alam niyo yan, masabihan ng mga matatamis na pananalita or makuha sa matatamis na pananalita, ha? Talagang meron ng sariling, alam mo yan, pagdedesisyon, meron ng sariling hindi na nadadala sa mga ganyang pananalita. Ayan, o kung ano man ha. And we also have here the 5 of Pentacles. O, yun talagang mga ito ha. Single, iniwanan. O, ayan ha. So ito, no? Kung kayo man ito, ayan. Sana kung ano man, etong taong darating sa inyo, no? Siguro yan ang maaaring inyong soulmate. Kasi guided by your angel, oh. Nandito ang angel temperance. So siya ang magtutulak sa taong ito para ikaw ay mahanap. Oh. 'Di ba? So isa lang ang ibig sabihin nun. Talagang kahit na iwasan ninyo, 'di ba? Hahabol at hahabol po sa inyo tong taong ito, ha, sa kanyang pagdadating. Ganun talaga. Kayo na talaga yung nakalaan, 'di ba? Nakalaan para sa isa't isa. Kay past man ito, kay bago man ito, 'di ba? Hindi niyo mapipigilan po. Oh. So ibig sabihin, soulmate is coming. Dito sa mga taong single dyan, o yung mga taong iniwanan. Oh, and we have here the 9 of Pentacles. Ibig sabihin, talagang busy ka kasi kayo, no? Talagang ayaw mong wala kang sa pag-ibig, hindi yun ang focus mo. Focus mo ngayon pagpapaganda, focus mo umayos ang buhay mo, ang focus mo po financial. Oh, ito pa talagang trabaho. Gusto mong makita yung mga pinaghirapan mo. Gusto mong makita yung mga bagay na alam mo yan, talagang
eto na, sa isip mo, eto na, yung bubuo ng pangarap ko. Paano naman ang pagdating nitong soulmate mo? Hindi na lang ba papansinin? Hahayaan na lang ba? 'Di ba? Sige nga. Oops. Ayan, tignan niyo naman, umikot-ikot pa. Page of Cups. Ayan. Mararamdaman mo raw po ang kanyang pagdating or pagbabalik man ito. Ayan. May mga magsasabi sa'yo, no? Pwedeng ikukwento sa'yo na ikaw hinahanap ni ganito o ikaw gustong makilala nito, o 'di ba? May mga magpaparating sa'yo ng mga balita, ha? Well, kung ano man ito, tanggapin natin at kilalaning mabuti rin, ano? And we have here the star, nandito ang star. Alam mo, matagal ka nang hinihiling at hinihingi ng taong ito, ha? Well, kung sino man siya, takpan nga natin. Ayan. Kung sino man siya, sana po, pakamahalin ka niya ng tuluyan. Diba? So, isa lang ibig sabihin nito, ha? Soulmate is coming. Ayan. So, ano ba? Pagbibigyan ba? Kahit nagaano ka ka-busy? Ibang pag-iisipan kung tatanggapin ito? Sabi ko sa inyo, pwedeng bagong tao ito or pwedeng nakaraan, ha? So, depende. Take only what resonates pa rin, ha? Ito, kinuha ko itong ating pangalawang card para sa yes and no. Ayan na. Kung kayo may katanungan, pag-ibig pangyayari, financial, ayan. Divine Universe. Ano po? Ay, naku, kapilis. Ano po pa lang? Ayan po ang sagot ay yes. And kung ang tinanong ninyo ay tungkol sa kaperahan, yes po ang sagot. Ayan ha. Sabi niya rito, no? Merong abundance na paparating. So, 9 na beses na paparating po, ha, kaperahan. Ayan. Isahod na natin ang mga kopas. Ang mga sisidlan. Di ba? Ngayon, ito na. Kung parating ang inyong soulmate, siguro pwede nating alamin kung anong kanyang mga initials. Uy! Ito na. Kinilig-kilig na sila. Ayan ha. Tingnan natin kung ano ang kanyang initials. Baka ito na yung nasa sa isip ninyo. So, ang inyong soulmate ay paparating. At narito ang kanyang mga initials. Meron tayong letter E. As in Edward. Uy, sino ba itong kilalang Eduardo? Eduardo agad. Paano kung Esmeralda? Paano kung Eden? Ayan ha. Depende. Ayan daw po ang inyong soulmate sa mga single natin dyan, ha. Na walang ka-partner. Ito pa. Wala itong isa dumikit. Teka nga. Ayusin natin tong isa. Nadikitan. At siya na rin ating kunin sapagkat siya'y dumikit sa akin. Ayan. May letter G. Gardo. Gary. Diba? Yan ang inyong mga soulmate, ha. And ito pa yung isa. Letter I. Si Isay. Sino ba to? Si Isko. Ito ba ang inyong mga soulmate? Diba? Ayan ha. Kung sino man dyan. Kuha pa tayo. And merong letter T. Si Toto. Diba? Si Tata. Diba? Kung sino man. Ito ha. Pwede rin si Teresa. Si Tessie. Yan ha. Si Therese. Ilan ba gusto ninyo? Dagdagan natin 6. Sige. Yan ha, 6. Pang-4 pa lang yan, may 2 pa. Merong U. Ano mga U? Ang hirap naman pangalan na U. Pero baka kasama sa apelido niya. Di Guzman. Di ba? May U's. May U. Eduardo. May U pa rin yun. May letter U ha. Sa pangalan. Tayo ba'y makakabuo ng pangalan? Yan nga natin. May letter H. Si Hector. Si Hilda. Sino pa ba? May letter H ha, sa pangalan niya. Yan, kompleto na. 6 na sila, no? Sakto yung pantatakip natin dito. Ayan na ha. Eto man, kung sino man ito. So, eto ang kanyang
Ito ang inyong mga soulmate, yung mga single ladies natin dyan, single men, single na mga LGBTQ, no? Kung ano man dito sa mga letrang ito ang makaresonate, kahit isa lang, o diba? May isip pa yung tao, maaaring siya na po iyon. Okay po, kung nagugustuhan nating reading, pa-like, pa-share, pa-subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos na nirelease natin. Sa lahat na may gusto ng mga bracelet, paklik ng link. Ayan. And thank you so much po ulit sa lahat sa inyo. Bye-bye po.